Anong pangalan mo? Sumama ka sa aking club. Kasama ang pagkain. Charlotte, makatitiyak ka, hindi ka tapat si Eric. Sino si Flynn? Tapos na ang oras mo. Henry, ayos ka lang ba? Flynn, ayos lang ako. Pero sina Patrick at Ivan. Manatiling kalmado. Patay na sila. Malapit na. Pupunta kayong lahat sa kanila. Charlotte. Flynn. Dahil nandito kayong lahat, mas madali para sa akin na hindi na kayo hanapin. Greggy, Oo, Eric. makipaglaro ka sa kanila. Yay! Ang galing. Maglaro tayo. Eric, sa tingin mo kaya mo kaming apihin? Ang mga Lovell. Sabi ni Eric, ang mga Lovell ay walang kwenta. Basta't bayad ako. Kaya ko pang patayin ang tatay mo. Flynn, hindi mo siya kayang talunin. Umalis ka na. Sige na. Umalis. Wala kang pagkakataon. Hindi ka pwedeng umalis. Makikipaglaro ka sa akin. Walang kwenta kang basura. Ngayong nandito ako, hindi mo na dapat gawin ang galaw mo. Kung may makakaalam, tatawanan ang pamilya ko. Tama na ang usapan. Laban lang. Hindi ako natatakot. Eric, walang galit sa pagitan natin. Ginagawa mo lang ito para sa pera. Paano kung ganito, sabihin mo ang halaga? Maaari nating ayusin ito ngayon. Mukhang maganda. Hindi na kailangan ng formalidad. Naalala mo ba si Hank? Kapatid ko siya. Siya ay binugbog at pinahiya sa mismong lugar na ito. Hindi ba dapat ko siyang ipaghiganti? Pero ang aking kapatid, laging naiisip na napakaganda mo. Miss Lovell, kung sasama ka sa akin ng kusa, baka ko hayaan ng iba na mabuhay. Pero itong lalaking ito, dapat mamatay ngayon. Flynn, manahimik ka. Nasugatan ka. Hindi mo sila kayang labanan. Siya nga pala. Ang tatay mo ay Mike Pierson. Tama. Si Scorpio ay walang kakayahan. Hindi niya siya natapos. Sa huli, napatay siya. Talaga bang iniisip mo na si Scorpio ang nasa likod ng pagkamatay ng tatay mo? Ako pala, sa simula pa lang. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo lang? Flynn, sinusubukan kanyang galitin. Huwag kang maniwala. Ang galing nito. Tara na, labanan mo ako. Magsaya tayo ng magkasama. Tumigil ka sa pagyayabang. Lalabanan kita. Mabuti, Tara, laban tayo. Gusto kong makita kung gaano ka kalakas. Lex, bumalik ka. Huwag kang magpanik. Si Lex ay isa sa pinakamagaling natin. Siguro, hindi siya tugma kay Eric. Pero may tsansa pa siya laban sa taong ito. Walang laban si Lex sa kanya. Tumahimik ka. Sapat na na ikaw ay talunan. Ngayon, pinapatay mo ang momentum natin. Flynn, lalaki ka ba talaga? Tigilan na ang pagtatalo. Labanan mo ako ngayon. Kung hindi, mamamatay ka. Naghahanap ka ng gulo, tumigil. Lex, wag mo akong takutin. Bilis, may magdala sa kanya sa ospital. Wala talagang saya. Kung ito lang ang kaya mo, mas mabuti pang patay ka na. Flynn, kumalma ka. Si Greg ay hindi biro. Sabi nila siya ay junior ni Eric.
Baka simple lang ang pag-iisip niya, pero napakalakas niya. Kahit na gumaling ka na ng lubusan, hindi mo siya matatapat. Isang titulong DOC, walang ibig sabihin para sa isang taong tulad niya. Wala talagang saya. Kung natatakot ka, sige, umalis ka, at lumuhad sa harap ng aking senior. Baka maging maluwag siya sa'yo. At ang babaeng nakadilaw, kailangan samahan si Scorpio. Kung siya ay natutuwa, bibigyan ka niya ng mabilis na kamatayan. Ikaw, lumampas ka na. Akala mo ba titiisin lang namin ito? Tama na. Kayo dalawa, umatras. Hindi ito ang laban ninyo. MS, Lovell. Kahit na kaya mong tiisin ito, hindi namin kaya. Tama, hindi namin ito titiisin. Tara, ibabalik namin ang karangalan ni Lex. Ayos lang, Charlie. Huwag kang mag-alala. Ang dalawang iyon ay kapantay ni Lex. Kahit na hindi sila manalo, hahihirapan nila siya. Ang lalaking ito ay hindi mo kayang harapin, kahit na sabay-sabay kayong lumaban sa kanya. Matatalo kayo. Sino ang panig mo? Duwag ka, na pinapatay lang ang momentum natin. Umalis ka na sa daan. Walang mag-aalaga sa iyo mamaya. Pero si Lex, Si Lex ay 100 beses pa ring mas magaling kaysa sa isang talunan na tulad mo. Manahimik ka na. Flynn, alam ko. Masakit na hindi ka na makalaban. Pero ngayon, ang kaya lang nating gawin ay magtiwala sa kanila. May pag-asa pa. hindi. Si Greg ay nagsisimula na. Hindi ito masaya. Hindi. Hindi nyo ba kaya? Turuan sila ng mga tunay na kasanayan? May mga taong namamatay. Ininsulto mo ang pamilya ko at pinatay ang mga alaga ko. Hindi ko ito palalampasin. Ito ay laban. Kahit ano ay pwedeng mangyari, Bruce. Hindi ka estranghero sa ring. Ikaw, Charlotte, ang pasensya ko ay nauubos na. Mas mabuti pang magdesisyon ka kung gusto mong samahan ang kapatid ko at saka ibigay ang talunan na ito bago pa masaktan ang ibang inosenteng tao. Tara na, lalaban ako sa iyo. Bruce. Bruce. Ang mga tauhan natin ay hindi. Namatay ng walang kabuluhan. Makukuha ko ang hustisya para sa kanila. Greggy, tapusin na natin ito. Bruce, Hindi makakaligtas si Bruce sa tamaan sa pressure point na iyon. Bruce Umatras. Bruce. Tigil.
Naghahanap ka ng kamatayan. Lin, nasugatan ka. Umurong ka. Huwisi ka? Anong ginagawa mo? Nakakahiya naman. Bruce, Charlie, kung hindi niya ako pinigilan na kunin ka hindi ganito ang mangyayari, masaya ka na ba? Charlotte, hindi naman ganoon kalala ang mga sugat ko. At saka, ako ang hinahanap ni Perry. Hindi kita isasama dito. wala akong pakialam. Sabi ng doktor, hindi ka na talaga pwedeng lumaban. Oo, Flynn. Kahit si Bruce ay hindi tumapat sa kanya. Huwag mong pilitin. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala saan? Na mapapatay mo ang sarili mo at hihiyain ang lahat sa Nivon. Bumaba ka na rito ngayon. Hanggat nandito ako, hindi mo pa oras para maging bayani. Nakakatuwa. Kung tatanungin mo ako, hindi mahalaga kung sino sa inyo ang pumunta. Patay na kayo lahat. Ano ang pinagkaiba? Alam ko gusto mong maghiganti. Pero sa kalagayan mo ngayon, kahit lumaban ka, hindi ka tatagal ng isang round. Charlotte, huwag kang mag-alala. Makikita mo. Ikaw si Greg, tama? Halika. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Flynn, para kang walang kwentang ama mo laging sobra ang tingin sa sarili at nakikipag-away sa hindi mo kayang talunin. Anong sinabi mo? Kahit ano paman, hindi ako pupunta para hayaan kang sirain ang buhay mo. Makinig ka na lang kay Charlotte. Charlotte, sa totoo lang, ako. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Laban. Alam ko ang susunod nilang sasabihin. Tigilan nyo na ang pag-aaway. Eksakto kung wala kang lakas ng loob. Lumuhod ka na lang sa harap ni Eric. Baka sakaling bigyan ka niya ng mabilis na kamatayan. Charlie, pabayaan mo na siya. Ang iyong kayabangan ang nagdala sa kapatid kong babae. At itong buong club pababa kasama mo. Hindi ito masaya. Tumahimik ka. At gusto mo akong kalabanin, di ba? Sige. Ibabaon kita sa sulok na yan. Flynn, Sige lang. iyan ang saksak-sakit na siko. Kaya, ito ang tunay niyang kapangyarihan. Ano ang pinagsasabi mo? Sabi nila, mas masakit pa ang isang siko kaysa sa 10 suntok. Tapos na siya. Nagmamayabang lang siya pero wala naman. Hindi man lang siya nakatagal sa isang suntok. Si Greg ay hindi katulad ng mga naunang manlalaban. Sa mga bakal na singsing na ito, hindi ako makapanlaban kahit kaunti. Tingnan natin kung gaano ka katagal makakapagpatuloy. Ito ay Ngayon, bumaliktad na ang sitwasyon. Turno ko na. paano siya naging ganito kalakas.
Si Greg ay sobrang lakas, pero si Flynn ang bumagsak sa kanya. Nakakabaliw iyon. Kahit ako ay nabigo, paano niya ginawa iyon? Next. Tingnan mo. Siya ang naglipat ng SUV. Nagpanggap kang mahina sa una. Para mawalan ng bantay si Greg. Tapos sinaktan mo siya nang hindi niya inaasahan. Ang daya mo talaga. Nagiging pabaya siya. Hindi ko problema iyon. Akala mo ba hindi ka matatalo? Dahil lang tinalo mo si Greg ng daya? Sasabihin ko sa'yo. Wala ka. Eric, halos hindi na makahinga si Greg kung hindi natin siya madadala sa ospital. Hayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Sa lalong madaling panahon, babalikan kita. Tara na. Teka. Hindi pa tayo tapos. Sinuwerte ka lang sa pagkatalo kay Greg? Akala mo ikaw na ang 10-time champ? Flynn, alam mo na kung kailan dapat tumigil. Akala mo makakawala ka lang? Flynn, baka dapat nating kalimutan na ito. Si Eric the Diablo iyan. Walang laban si Greg sa kanya. Balak ko sanang hayaan kang mabuhay pa ng ilang araw. Pero nagbago na ang isip ko. Papatayin kita. Ngayon din, baliw ka ba? Lalabanan mo siya. Papatayin ka niya. Kasing dali ng pagdurog ng langgam. Sabi mo ginagawa mo ito para sa kapatid ko. Ngayon, ano? Kung mamamatay ka mamaya, mapapatay mo kaming lahat. Bruce, sa tingin ko tama ang ginawa niya. Noong nagka-problema si Lex, hindi ka ba nagmadali para maghiganti? Ito. Flynn, ano ang tsansa mo? 30% lang. Sa 30% na tsansa, ito ay isang misyong pagpapakamatay. Ang kalaban ay si Eric. By the Sanchez. Ay malaki na. Sa loob ng 3 segundo. Tatalunin ko siya ng 7 beses. Nagbibiro ka pa rin sa ganitong oras? Charlotte, seryoso ako. Seryoso sa ano? Tinalo siya ng 7 beses sa loob ng 3 segundo. Iyan ay 100% na knockout rate. Maliban sa mismong 10 beses na champion, walang ibang makakagawa noon. Flynn, ito ay larawan ng aking idolo. Ang 10 beses na kampiyon. Sana magdala ito sa'yo ng swerte. 10 beses na kampiyon. Yung talo na umatras sa huling minuto, talagang hinahangaan mo siya. Wala man lang siya ngayon. Kahit nandito siya, hindi ka pa rin niya mapoprotektahan. Kahit ang 10 beses na kampiyon ay hindi lalaban kay Eric. Gusto mo bang mamatay? Si Eric ang may gusto mamatay. Sige, titingnan ko kung ano ang kaya mo. Kusang humarap siya para makatanggap ng bugbog. Malinaw na tinitikman niya ang aking lakas. Paano siya nagkakaroon ng ganyang tapang at kalmado? Ang kamao na yayanig ang lupa ni Eric ay brutal at sumasabog. Napag-aralan na niya ito. Walang pag-asa si Flynn. Tara, Muli, Eric, paano ka naging napakalakas? Hindi naman sa malakas ako. Masyado ka lang mahina. Ikaw? Kakaunti lang ang tao na kayang talunin ako. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ang kalaban mo. Ang panalo ang mahalaga. Wala nang ibang mahalaga. Wala nang mahalaga.
Baka ikaw ay. Wala akong oras para dito. Gusto ko lang malaman ang isang bagay. Sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng tatay ko? Noong unang naging bounty hunter ako, sinabi sa akin ni Joe Holt na dalhin ang tatay mo sa Nivon. Sa puntong iyon, naghihingalo na siya. Joe Holt. Flynn, talo ako sa iyo ngayon. Pero maraming makapangyarihang lalaki si Perry. Hindi niya palalampasin ito. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. How? Hindi ito masaya. Malapit na. Kulang na lang. Kaunti pa. Sana, natalo ka. Charlotte. Natutuwa akong okay ka lang. Flynn, ang sinabi ko kanina ay sobra na. Huwag mong damdamin. Okay lang, Bruce. Siyang pala. Narinig mo na ba ang isang tao na nagngangalang Joe Holt? Joe Holt, ang hari ng pulubi sa Nivon. Sabi nila, nagsusuot siya ng basahan at gumagala sa pagitan ng Nivon at Bayton buong taon. Hindi siya madaling masubaybayan. Sa tingin ko, nakita ko siya ng ilang beses sa Valia. Maaari mong subukang maghanap doon. Charlie, hindi ka na umuwi ng ilang taon. Maaari kang bumisita habang nandyan ka. So, Si. Pumunta ka sa ospital para magpagamot. ayos lang ako. Tara na papuntang Valia. Flynn. Iyan, si Joe Holt. Anong sabi mo? Sinabi sa akin ni Joe Holt na dalhin ang tatay mo sa Nivon. Sa puntong iyon, halos hindi na siya makakapit. Flynn, huwag kang mainit. Matagal na si Joe. Huwag mo siyang pakialaman. Paano kung ito ay bitag ni Eric? Mahuhulog tayo mismo dito. Tama, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Oy, anong nangyayari? Sinabi ni Joe na gusto niyang sakupin ng Nivon at lipulin ng mga manlalaban. Hindi ako basta makaupo lang, kaya pumunta ako para labanan siya. Hindi man lang ako nakaabot sa unang galaw. Ikaw pala. Charlotte. Henry. Tingnan natin. Halos 10 taon na, ngunit basura pa rin kayo. Wala kayong pag-unlad. Pangahas ka namang insultuhin kami. Lintik sobra kang mayabang noon. Pero paano yung pagkatalo mo? Nakalimutan mo na yon? Lintik, pangahas ka. Ibig mo bang sabihin yung Pearson na yon? Ayokong makialam sa kanya. Pero naglolo ko siya at tinapos ko siya sa isang suntok sa Nivon. Nanay! Hindi! Ako naman. Ikaw. Hindi ba ang plano ay maghintay at tingnan? Anong ginagawa mo? Tama siya. Kung aakyat ka ngayon, talagang pagpapakamatay yan. Kailangan ko gawin ito. Ang tatay ko ay bastos. Akala mo hindi ka namin kayang talunin? Siyempre hindi nyo kaya. Si Valia ay puno ng mga duwag. Ang kapal ng mukha mo.
Paano? Yung tatay ko, maraming buto ang nalinsad. Nasira ang Merle Point at Able Point niya. Halatang alam ng lalaki kung paano pumatay sa bawat galaw. Nalinsad ang mga buto niya. Nasira ang Merle Point at Able Point. Parehas lang sa tatay ko. Laban lang naman. Bakit ganoon ka seryoso? Alisin na siya. Nagrereklamo ka ng pumatay ako ng talunan? Ayaw mo? Lumaban ka. Ang duwag? Makikipaglaban ako sa'yo. Lin, Bata-bata ka pa at gusto mong lumaban. Akala mo ba ito ay palaruan? Anong problema? Natatakot ka ba? Ano? Sa akin, wala kang pinagkaiba. Sa mga basurang ito, wala akong interes sa'yo. Bata, ang hamon kay Mr. Holt ay may kapalit. Kaya mo ba? Itong bayaran. Huwag mo siyang takutin. Baka maihi siya sa pantalon. Anong kapalit? Kung matalo ka, magbabayad ka ng pera. Kung hindi mo kaya, bayaran mo ng buhay mo. Lalaban ka gamit ang 1. Nababaliw ka ba? Lumaban ka o umalis ka? Huwag kang tumayo diyan na nagsasayang ng espasyo. Umalis ka. Flint, may pera ako? Hindi na kailangan. ano bang balak niya? Bata, wala kang pera at gusto mo pa ring lumaban. Dapat kang pumunta at ipasuri ang ulo mo. Wala akong pera. Pero mayroon akong isang bagay. Iniisip ko kung ano iyon. Masamang litrato lang iyan. Nakalaban mo na siya dati. Hindi mo ba naaalala? Marami na akong napatay na hindi ko na mabilang. Marami na akong nakalaban. Sino ba siya? Bakit ko siya tatandaan? Hoy, Siya pala ang tatay mo, ha? Yung talunan na binanggit mo. Hindi naman iyong tatay mo, di ba? ang kapal ng mukha mo. Nagagalit ka na. Tingnan mo ang sarili mo. Kung may tatay akong tulad niyan, pinatay ko na sana ang sarili ko. Paano kung tulungan kitang kalimutan siya? Huwag mong subukan. Joe Holt, hindi mo kailangang lumaban. Bakit mo pinunit ang litrato niya? Gusto mo akong kalabanin? Sige. Kung matatalo mo ang mga tauhan ko, lalabanan kita. Lin, huwag kang pabigla-bigla. Hindi ba ito pambubuli lang? Joe Holt. Babayaran mo ito. Flint, hindi lang sila ordinaryong tao. Lahat sila ay eksperto. Sinira niya ang larawan ng tatay ko. Babayaran niya ako. Oo, baka bumalik na ang lakas mo. Pero tingnan mo ang mga kalyo nila. Hindi yan makukuha ng walang isang dekadang laban. Kahit talunin mo sila, uyan ka ng tuluyan. Paano mo haharapin si Joe? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Bata ka pa, pero ang iyong pagnanais na mamatay ay katulad ng bawat basura na natapakan ko. Kasama na ang tatay mo. Kung ano ang ama, ganyan din ang anak. Bata, saring, walang katiyakan. Kung takot ka, ngayon na ang pagkakataon mong umatras. Tama. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon din tawagin mo akong Ginoo at magmakaawa. Pakakawalan kita. Tingnan mo siya.
nagpapakalakas. Ngayon siya'y napapahiya. Flynn, kaya mo siyang labanan. Pero huwag mong isugal ang buhay mo. Oh, Flynn, makakakuha ka ng pagkakataon. Hindi na kailangan isugal ang buhay mo. Ha! Tsaka gusto ng tatay mo na mabuhay ka ng maayos. Kung hindi ko ipaghihiganti ang mga magulang ko, anong karapatan kong mabuhay? Isang laban hanggang kamatayan. Si, Mabuti? May tapang ka. Paano natin ito gagawin? ako na ang bahala. Ano? Ibig mong sabihin, isa-isa. Pumili ka. Ang ibig kong sabihin, kakalabanin ko kayong lahat. Mag-isa. Bata, akala mo ba mahina ang mga tauhan ko? Sinasabi ko sa'yo, kahit ang pinakamahina sa kanila ay mga kampiyon na level dog. Malayo ka pa sa antas nila. Magsimula na tayo. Joe, sabihin mo lang. At isang sapak lang, matatapos ko siya. Siya. Gawin nating mas exciting. Pumupusta ako ng 1,000. Kung manalo ka sa'yo na ang pera, Masamang tao si Joe Holt, pero malakas siyang manlalaban. Pumupusta ako ng 2,000. Mahilig kang magpasikat, ha? Tingnan natin mo. Pumusta ako ng 5,000. Pumupusta ako ng 1. Mananalo ako sa pustang ito. baliw kang tanga ka. Kaya niyang. Parehong opensa at depensa, Flynn, ingat. Huwag kang mag-alala. Madali lang ito. Naku, Masyado kang mabagal. Sino ang susunod? Flynn magaling. Minamaliit ko siya. Nagpapanggap lang siyang tanga. Mga pre, kunin siya. Paano ka gumamit ng sandata? Dayain yan. Hoy! Sa tingin mo kaya mo akong patayin gamit yan? Ngayon, ikaw naman. Ipapakita ko sa iyo ang presyo sa pagsira ng litrato ko at pag-insulto sa tatay ko. Isa laban sa 5 at nakatayo ka pa rin. Bata, aaminin ko, humanga ako. Lahat inilaban ko. At nawala lahat. Sinadya mo ito. Huwag kang mag-alala kapag kumilos na si Joe, tapos na ang laban para sa kanya. Kapag nangyari iyon sa atin ng pera. Tama. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na lalaki ang namatay sa kamay ni Joe Holt. Lahat sila ay malalakas na mandirigma. Flynn, dapat nating kalimutan na lang ito. Hindi. Flynn, kakagaling mo lang sa laban. Kaya mo ba talaga ito? Okay lang na magpahinga muna. Ayaw kong may magsabing hindi patas ang panalo ko. Ikaw nga talaga ang anak niya. Dati siyang matigas ang ulo tulad mo. Pero sa huli, natalo ko siya. Umiiyak siya at nagmamakaawa. Pinakiusapan pa niya ako na huwag siyang patayin dahil may anak siyang lalaki. Pangahas ka.
Joe, ang galing mo. Tapusin mo siya. Gumagamit ka ng pataksil na atake. Nakakaawa yan. Makinig ka. Ako ang nagtatakda ng patakaran dito. Ako ang nagdedesisyon kung ano ang pinapayagan. Kung hindi ka sang-ayon, huwag kang lumaban. Flynn, si Joe ay isang tunay na hamak. Gumagamit siya ng maruruming taktika. Mag-ingat ka. Labanan mo ako. Magpatuloy. Flynn, Ang mga atake ni Joe ay hindi mahulaan. Hindi makasabay ang lalaking yun. Lumalaban pa siya. Mamamatay siya. Tunay kang anak ng tatay mo. Pareho kayong mahilig magtago. Wala kang pinagkaiba sa daga sa imburnal. Ano ang sinabi mo? Ayaw mo ba? Labanan mo ako. Naloko siya. Paano nangyari yan? Ano? Talagang natalo si Joe. Natalo ka? Paano ang pera ko? Hindi ka ba makapangyarihan? Gulpiin mo siya, makapangyarihan. Ang tanging makapangyarihan dito ay ang kaibigan ko, Flynn Pearson. Inaamin ko, panalo ka. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Ang ginawa mo sa tatay ko. Ibinabalik ko ito ng buo. Mr. Clark, nabigo ako sa misyon. Gusto ko ng resulta. Hindi mga dahilan. Si Flynn ay mas malakas kaysa sa akin. Kaya naman. Sumusuko na ako sa misyong ito. Eric, sa tingin mo ba? Kailangan ko ng basurang tulad mo dahil nakaligtas siya. Wala kang dahilan para mabuhay. Ikaw pala. Mr. Clark, Ang anak ng nakatataas ko ay talagang kakaiba. Tulungan mo si Joe. Pagkatapos, dalhin mo sa akin ang isa. Ang ginawa mo sa tatay ko. Ibinabalik ko ito ng buo. Kahit patayin mo ako, hindi na mabubuhay ang tatay mo. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong mananatili kang buhay. O patayin mo ako, o pipilitin kitang magmakaawa para sa buhay mo. Tulad ng ginawa ko sa tatay mo. Anong ginagawa mo? Pinatay mo ang tatay ko. Ano sa tingin mo? Hindi. Hindi ko pinatay ang tatay mo. Ang tatay ko ay may parehong pinsala kay Xavier. Paano mo nagawang tanggihan iyon? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Noong panahon na iyon, hindi ko lang binali ang mga buto niya. Pinalumpo ko siya ng tuluyan. Nakakagapang lang siya sa lupa. Alam mo ba kung gaano siya kawalang kaya? Paano mo nagawa? hindi mo siya pwedeng patayin. Sino ka ba para mag-utos? Salamat. Sino ka? Ang mga nakakaalam ng pangalan ko ay alinman sa akin o patay na. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Charlotte, bakit di na lang siya magsalita? Bakit ang kulit niya? Hindi natin kayang suwayin siya. Henry, dito ka lang. Tatawag ako ng backup. Balak mong kunin siya.
Bukod sa pagligtas sa kanya, gusto ka rin makita ng boss ko. Nandito ako para isama ka pabalik. Luna Zane, anong ginagawa niya rito? Ibig mong sabihin ang Black Widow? Balewala, kabilang siya sa nangungunang 10 mandirigma sa mundo. Bata, kapag nahuli ka na niya, tatagalan kitang pahirapan. Hindi mo ako madadala. At hindi mo rin. Siya madadala. Gusto mong gawin ito ng mahirap, diba? Sa tingin mo. Mapipigilan mo ako. Mas magaling ka sa akin sa laban. Pero pagdating sa pagpatay, hindi ka katapat. Bakit ang tagal ni Charlotte? Bata, wag mong sabihin, hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung susuko ka ngayon, hindi kita sasaktan. Binibigyan mo ako ng pagkakataon. Ang amo ni Luna ay si Perry Clark. Gaano kalaking problema ang idinulot niya para magpadala ng tao si Perry sa kanya. Kung makuha nila siya, hindi siya lalabas ng walang sugat. Isisi sa kanyang pagmamataas. Sana mas matalino siya sa susunod. Si Perry Clark ang nagpadala sa kanya para iligtas si Joe. Maaari bang? Sa totoo lang, Paano nakaugnay si Perry? Sa pagkamatay ng tatay ko. Nakapag-desisyon ka na ba? Gusto mong sumuko ako. Talagang minamaliit mo ako. May kamatayan kang hinihiling. Sandali. Teka, Bumalik ka na sa wakas. Malapit nang mangyari. Charlotte, bakit ka nandito? huwag kang mag-alala. Basta nandito ako. Walang makakakuha sa iyo ngayon. Ikaw pala, Luna, kilala mo ba siya? isa siyang Lovell at ang may-ari ng Champ Club. Ni hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Huwag ka nang magpakabayani. Ang pamilya, Lovell. Ilang taon na silang hindi sumali sa internasyonal na kompetisyon. Kung hindi mo alam, akala mo patay na lahat. Oy, Miss Lovell, mali ba ako? Siya, tingnan mo muna kaya mo ba? Bago ka makialam sa iba, wala kang karapatan kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. May nag-aalala. Bubugbugin mo ba ako? Luna, huwag ka na makipagtalo sa kanya. Turuan mo na lang siya ng leksyon. Tama ka? Flynn, humanap ka ng pagkakataon at umalis. Wala kang aalis. Walang sino man sa inyo ang aalis. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na saktan sila. Gusto kong makita kung sino ang mga has na saktan sila. Sean Lovell. Bakit siya nandito? Tingnan natin kung ano ang balak nila. Simula noong huling paligsahan, hindi na nagpakita si Sean Lovell, si Bruce Lovell, ang namamahala. Hindi ko akalaing darating siya. Sabi nila, mahusay si Sean Lovell sa lahat ng uri ng martial arts. Noong unang panahon, tinalo niya lahat ng kalaban at nanalo ng Grand Slam dahil nandito siya. Walang pag-asa ang mga taong ito. Tatay, Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Bumalik ka at sabihin kay Perry, ako'y sinasama si Flynn. Kung may problema siya, palapitin niya ako mismo. Mr. Lovell Sr., empleyado lang ni Charlotte si Flynn. Ipagtatanggol mo ba siya? Ano? Gusto mo bang labanan? Ako? Tara na. Sandali. Flynn, may oras pa tayo. Wala namang madalian. Charlotte, gusto kong ipaghiganti ang tatay ko. Pwede kang umalis. Pero siya hindi. Flynn, naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero, medyo malakas si Luna Zane. Natatakot ako. Eksakto, dapat na nating bitawan. Balak kong alamin ang katotohanan sa nangyari. Flynn, nandito lang ako. Dahil sa anak ko, kung ipagpapatuloy mo ito, walang makakapagligtas sa iyo. Gusto mo siyang saktan. Kailangan mo muna akong daanan. Kung ganoon, hindi na ako magpipigil.
Bata, ano kung tawagin mo si Sean Lovell? Kung hindi mo malampasan si Luna, hindi mo ako mapapatay. Tama na. Sumusuko ka na agad. Tinatanggal mo ang sapatos mo. Sinusubukan mo bang patumbahin siya gamit ang athlete's foot? Maaring magsanay siya ng ilang taon at matatalo pa rin kay Luna. Hindi siya tatagal ng 3 segundo bago siya matumba at matapos. Ang pagiging nakatapak ay nagbibigay sa iyo ng bentahe. Ito ay klasikong teknik ng Trelvo. Ang pagiging nakatapak ay tumutulong sa iyo na mas maramdaman ang epekto. Pinapataas ang iyong lakas. Relvo, Wow! Siya ay bihasa sa maraming martial arts. Ang batang ito ay puno ng mga sorpresa. Kaya pala, iginigiit mong protektahan siya. Umaasa ako sa isang madaling panalo. Ngunit ngayon, kailangan kong ibigay ang lahat. Mayroon akong buong kontrol sa iyong mga strike. Tapusin na natin ito. Tapos na siya. Hindi ko inaasahan na ang martial arts ni Luna ay nasa antas na ito. Baka kailangan ko pang magpigil laban sa kanya. Flynn Magingat. Ano? Paano ito posible? Tumakas si Joe. Ikaw, Sinusubukang tumakas. bata. Sinusubukan mo ba akong patayin? Isang mata. Para sa isang mata. Pumunta ka sa impyerno. Si, pinilit mo akong gawin ito. Flynn, ayos ka lang ba? Pakiusap, huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Joe, kung sasabihin mo sa kanya ang totoo, si Mr. Clark ang magpapabayad sa iyo. Kahit anong paraan, sa tingin mo ba talaga ay hahayaan niya akong mabuhay? Ang mga pinsala ng tatay mo ay tila malubha. Noong panahong iyon. Ngunit hindi naman nakamamatay. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Hindi ko pinatay ang tatay mo. Ito ay... Tigil. Ako ay ganito kalapit. Flynn. Flynn, alam kong gusto mong ipaghiganti ang tatay mo. Pero, naisip mo ba na ito ay maaaring isang bitag? Pasensya na. Nagpadala ako sa damdamin. Flynn, makukuha natin siya sa susunod. Ang paligsahan sa pagitan ng mga lalawigan ay malapit na. Medyo magulo. Doon sa labas. Charlotte, iuwi mo sila. Mas magiging ligtas. Si, Flynn, aminin ko na natalo ako, pero hindi ka ganoon kaswerte sa susunod. Hindi ko pinatay ang tatay mo. Ito ay... Si Joe ay pinatay. Pero hindi siya nagmukhang nagulat. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sandali lang. Wala na sila. Saan mo inaasahan na mahahanap sila? Pero, Sa loob ng 5 araw. Ito ang taunang paligsahan sa pagitan ng mga lalawigan.
Si Perry Clark ay umaasa na ang panalo. Ay magpapanumbalik ng kanyang listahan sa tamang landas. Siya ay sisiguraduhin na si Luna ay sasali. Maaari mo siyang tanungin. Sa oras na iyon, Tatay, huwag kang mag-alala. Tiyak na ipaghihiganti kita. malapit na ang paligsahan. At pinili ni Bruce ang pinakamasamang oras para biguin ako. Flynn, dahil wala siya, at si Andy ay masyadong pabigla-bigla, umaasa kami sa'yo para sa event na ito. Gagawin ko ang makakaya ko. Gino, nandito na ang Valia Combat Club. Bakit sila nandito? Charlie, pagpahingahin muna sina Flynn at ang iba. Charlotte, sino si Andy na nabanggit ng tatay mo? Siya ay, Charlie. Charlie, hindi mo sinabi sa akin na babalik ka. Sana pinapunta ko sila para salubungin ka. Oo, Charlotte, si Andy ay naghihintay sa'yo magpakailanman. Sa wakas, nakabalik ka na. nandito ako para sa negosyo ni Flynn. Kaya hindi ko sinabi kahit kanino. Flynn. Ikaw ang pabigla-bigla na naglagay kay Charlie sa panganib. Sino ba ang ibig mong sabihin? Hindi niya kasalanan ang insidente iyon. Oh, at Ande? Si Bruce ay nasa ospital. Si Flynn ay sasama sa'yo. Sa paligsahan. Ano? Charlotte, ang presensya niya ay hihilahin pababa si Andy. Naniniwala akong kaya ni Flynn iyon. Charlie, ang paligsahan ay mahirap. Hindi sapat ang tiwala lang. Anyway, kung kaya niyang tumagal. 3 segundo sa akin. Maniniwala ako sa kanya. Hindi ako interesado. Punk, wala akong pakialam sa iniisip mo. Ande. Ayos ka lang ba? Oh, Andy, bisita natin si Flynn. Masyado ka nang lumalayo. Pinahunt ka niya at na-ospital si Bruce. At ako pa ang masama. Darating na ang paligsahan. Ano bang mali sa akin? Tinuturuan ko lang siya ng konti. salamat. Pero kaya ko nang mag-isa. Nakapasok ka dahil sa backer. At nagpapakatigas ka kung hindi dahil sa pabor ni Mr. Lovell Sr. kay Charlie. Hindi ka makakarating dito. Tama na pinili siya ng tatay ko dahil tinalo niya sina Joe at Luna. Wala itong kinalaman sa akin. Charlie, kailangan mo bang magsinungaling para depensahan siya? Siya ba maglakas loob umamin? Hindi nagsinungaling si Charlotte. Bakit ako hindi aamin? Ano? Talagang inaamin mo. Beggar King at Black Widow. Ang pinakamahusay sa Baten. Hindi mo. Karapat-dapat na tumayo sa kanilang anino. Ikaw? Oh, ikaw ang anak ni Mike, di ba? Narinig ko. Nagsalita ang tatay mo. At napilayan siya. Gusto mong sumunod sa yapak niya? Sumpa ka. Flynn, hindi sinasadya ni Andy, pahihingiin ko siya ng tawad. Hindi laging epektibo ang paghingi ng tawad. Ito, epektibo. Gusto mong lumaban? Si. Andy, ako na ang bahala. Sa maliit na ito. Si. Dahan-dahan lang? Sa kanya. Para kay Miss Lovell. Relax. Aalisin ko siyang hilo. Hindi sira ulo. Pakiramdam ko, sobrang nangingibabaw siya sa akin. Sinabi ko sa iyo na dahan-dahan lang huwag mo siyang paglaruan. Tigilan mo na ang paglalaro. Ipakita mo ang totoo mong kakayahan. Punk. Ipapakita niya sa'yo ang kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Patuloy. Oo. Ayos ka lang? Relax, pinigilan ko. Hindi ko nasira ang utak niya. Andy, Kaawa-awa. Tumakbo ka pa ng 6 na milya mamaya. Walang tulog kung hindi mo matapos. Flynn,
Talagang hinahanap mo yan. Tama na. Bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, nawala na ang braso mo. Sa halip na magsanay, nagkakagulo ka. Humingi ka ng tawad kay Flynn. Pero ako, Humingi ka ng tawad. Ngayon, pasensya na. Ayos lang. Flynn, huwag mong personalin. Nang personal. Okay. Dahil, nandito na ang lahat. Sasabihin ko na, Valia Combat Club ay hinamon tayo para sa slot natin. Valia Combat Chikubi. Hindi ba sila muntik nang mawala? Bumangon sila kalahating taon na ang nakalipas. At, kinakain ang ating negosyo. Sabi ng impormasyon ko, si Perry ang nasa likod nito. Siya na naman. Kailangan nating sundin ang mga patakaran ni Nivon. Kaya, bukas, ay nakasalalay sa iyo. Okay. Sige, gabi na. Magpahinga na kayo. Bruce, may balita ba tungkol sa 10-time champ? Naghahanap ako pero mukhang si Flynn na ang huling pag-asa natin. Ginoong level senior. Matagal na panahon? Mukha ka pa rin gwapo, ha? Nambobola ka, Mr. Monroe. Eto, maupo ka? Flynn. Siya si Damon, may-ari ng Valia Combat Club at World Kickboxing Champion. Sinubukan ng MMA, hindi bagay, walang impact. At maagang nagretiro. Tapos, pumunta siya sa kaibigan ko. At Bakit nandito si Luna? siya yon. Narinig ko, hinahanap mo ako. Sino ang pumatay kay Joe kahapon? Iyon ay, sumama ka sa akin at sasabihin ko sa iyo. Flynn, huwag kang sumama sa kanya. Flynn, ako ang consultant ni Mr. Monroe. Kung hawakan mo ako, walang makakalabas dito. Hindi patas! Una, isang hamon. Pagkatapos, isang consultant. Flynn, malinaw na hinahabol ka nila. Hayaan silang dumating. Handa na ako. Puro salita lang. Walang kagat. Ano ba yan? Ano? Mataba, hindi kaya? Laban tayo. Andy. Mr. Monroe. Tigilan mo na ang pag-aatubili. Ginoong level senior, simulan na natin. Todd, oras mo na para sumikat. Huwag kang mag-alala. Kung sino man siya, babaliin ko ang leeg niya sa isang galaw. Sino si Flynn? Lumabas ka at harapin mo ako. Pamilyar ang boses niya. Kung may pupunta, ako yun. Isa ka lang backup. Gonggong, panoorin mo at matuto. Andy, mag-ingat ka. Relax. Paiiyakin ko siya sa awa. Ikaw si Flynn. Laban. O umalis ka. Ano ba yung maskara mong tanga? Akala mo ba? Bayani na may maskara ka. Ano? Pumunta ka sa impyerno. Lintik ka.
Siya nga. J-Clock. Hindi ko maintindihan. Malakas si Flynn. Pero kailangan ba talaga nating ipahinto si Todd sa World Boxing Championship para dito? Ang World Boxing Championship para dito? Ang muling paglilista ng kumpanya ay nakadepende sa paligsahan. Walang dapat magkamali. Siya, dapat mamatay. Kung mamatay si Flynn, hindi ito pakakawalan ng mga level. Ang mga level ay hindi magtatagal. Pagkatapos naming manalo at muling maglista ang pakikitungo sa kanila ay magiging madali lang. Siya. Siya iyon. Flynn, kilala mo ba siya? Si Todd iyon. Alam ko ang reputasyon niya. Walang awa siya. Hindi tugma si Andy para sa kanya. Ikaw ay hindi ganoon kahanga-hanga. Akala ko gusto mong umiwas. Imposible. Bibigyan kita ng maraming dapat iwasan ngayong araw. Andy, sumuko ka. Andy, Andy, Bilis. Ikaw si Flynn. Tama ba? Labanan mo ako. Bakit ka lumayo ng ganoon? Paano ko ito ipapaliwanag? Ginoong Lovell Sr., pasensya na. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Lahat ng kanyang mga bayarin sa ospital. Damon, kung may mangyari sa kanya, hindi ko ito hahayaan. Matanda ka na para magalit ng ganito? Alagaan mo ang iyong kalusugan. nasa baba na si Andy. Hindi kita hahayaang mapatay ka. Tatay, Tayo? Tayo. Ay, Sandali lang. Gusto mong malaman kung sino ang pumatay kay Joe? Ano ang punto mo? Talunin mo siya. At sasabihin ko sa iyo. Siya ba ay maniniwala dito? Siyempre, wala siyang pagpipilian. Flynn, dapat nating kalimutan na ito. Sinabi ko sa iyo. Kung gusto niya, buong-buang suporta ko. Flynn, Charlotte, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako. Ikaw talaga ay anak ni Mike. Ang tapang mo. Bastos, seryoso ka bang iniisip na mananalo ka? Paano mo malalaman? Kung hindi mo subukan, Mike, kung hindi mo ako sinalungat, mamamatay ka ba ng napakasama? Ha? Dahil naging malupit ka. Hindi ako magiging mabait. Huwag kang mag-alala ang iyong anak. Makikita ka niya sa lalong madaling panahon. Isang larawang bakas ba iyon? tatay, sa tingin mo ba may pagkakataon si Flynn? mahirap sabihin. Anong ibig mong sabihin? Ang lakas ni Todd ay walang duda. Ngunit kay Flynn, malayo sa pangkaraniwan. Mukhang marami kang tiwala sa kanya. natalo ka. Sino nagsabing natalo ako? Subukan mo ako ulit.
Iba ang paghinga mo. Walang saysay ang lumaban pa. Nasa kanya ang standing choke. Natalo si Flynn. Wala kang hiya gaya ng 10 taon na ang nakalipas. Anong ibig mong sabihin? Flynn, Ngayon, oras na para tuparin ang iyong pangako. Buisit. Palayain mo na siya ngayon o gagawin kitang pagsisihan ito. Mr. Monroe, matanda ka na. Huwag kang magpakababa sa ganito. Kalmahan mo. Oo? Sasagutin namin ang kanyang mga bayarin sa ospital. Ikaw, Nagbago ang isip ko. Palayain mo siya at sumuko. At magsasalita ako. Ano ba yan? Flynn, huwag mo na siyang pagkatiwalaan. Flynn, talagang hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Mr. Lovell Sr., masaya kong tatanggapin ang iyong pwesto sa paligsahan. Nanay mo ba siya? Sumuko ka na lang ng ganoon. Nakakahiya naman. Gago. Ano naman kung marunong kang lumaban? Kailangan mo pa ring sumuko. Ano pang hinihintay mo? Sumuko ka na. Hindi ko sinabing susuko ako. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, wala kang karapatan na makipagtawad sa akin. Flynn, Mayroon kang 3 segundo. 3, Huwag kang mangahas. 2, 1. pinatay ko si Joe. Ano? Hindi lang iyon. Pinatay ko rin ang tatay mo. Imposible. Ang tatay ko ay walang away sa iyo. Bakit mo siya papatayin? Dahil karapat dapat siya. Noong pinatay niya ang nobyo ko sa ring 10 taon na ang nakalipas, dapat ay nakita na niya itong darating. Ang tatay ko ay hindi ganoong klase ng tao. Nasaksihan ko ito ng sarili kong mga mata. Huwag kang maniwala sa akin. Tanungin mo siya kung nagsisinungaling ako. Pag-usapan natin yan mamaya. Ano po ang nangyari noon? Flynn, totoo ito. Pinatay ng tatay mo ang nobyo ni Luna. Ngunit, walang nagtutugma tungkol dito. Anong ibig mong sabihin? Ang mga organizer. Hindi kailanman inilabas ang mga resulta at ibinunton lahat ng sisi kay Mike. Gayon din, may nakakita kay Perry na nag-inject sa nobyo ni Luna sa locker room. Bago ang laban, Ibig mong sabihin, overdose ni droga? huwag kang mag-alala. Si Bruce ang bahala. Kung maayos ang lahat, magkakaroon tayo ng mga sagot. Sa araw ng paligsahan, Tatay, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang lahat. Nananakit sa iyo. Flynn, huwag masyadong ma-stress tungkol sa tournament na ito. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Pagkatapos ng lahat, maraming magagaling na manlalaban si Perry na nasa ilalim niya. Maliban na lang. Kung mahahanap natin ang 10-time champ, maliit ang tsansa. 10 times champ. Oh. Ilang taon ko siyang hinanap. Pero walang swerte. Po. Ako pala si Flynn. Tatay, Charlotte. Bakit ka nandito? matagal na. Mula nang bumalik ako. Lumabas tayo bukas. At magpahinga ng kaunti. Kailangan kong magsanay. Tatay,
Mahalaga ang pagsasanay, ngunit mahalaga ring malaman kung kailan magpahinga. Sige, pupunta ako. Ano ang pakiramdam mo? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Pero mas nakakapagod kaysa sa pagsasanay. Seryoso. Mukhang lalaki talaga ang ayaw sa pamimili. May magandang restaurant sa ibaba. Kain tayo. At magpahinga. Tayo na. Natagpuan ang target. Sige, alisin si Flynn sa lahat ng paraan. Naunawaan? Ay naku. Nasa panganib si Charlie. Mag-ingat. Talon fist. Taga-Byton sila, tigilan mo na yan. May balita? Tiningnan ko. Mga mamamatay tao ni Bayten silang lahat, mula sa Bayten. Hindi nila tayo matatalo, kaya marumi ang laban nila, ang kapal ng mukha. Eksakto. Dapat silang magbayad. Kung may mangyari kay Charlie, si Perry ay magbabayad ng dugo. Ginoo? Huwag kang mag-alala. Si Flynn ang nagbabantay kay Ms. Lovell. Sana nga. Bakit ang tahimik? Kung naging ayon sa plano ang lahat, yang sigana iyon, dapat patay na siya ngayon. Ayos ka lang ba? Nasugatan ang braso ko ng punyal. Hindi naman malala. Buti na lang. Nandito si Flynn. Kung hindi, malaking gulo. Sila ang naghahabol sa akin. Nasama ka lang dito. Kung may nangyari man, hindi ako makakasagot sa tatay mo. Natutuwa ako na ligtas ka. Nalaman mo na ba kung sino ang umupa sa kanila? Pinatay nila ang sarili nila. Naglakas loob silang gawin ito sa teritoryo ko. Ipapabayad ko kay Perry sa torneo. Ang misyon ay nabigo. Ano? Sila ang mga nangungunang mamamatay tao sa black market. Minamaliit natin ang lakas ni Flynn. Papalapit na ang torneo. Ano ngayon? Ito ang pinakabagong droga ng kumpanya. Isang tableta ay nagbibigay sa iyo ng immunity sa sakit sa loob ng 10 minuto at dinodoble ang iyong lakas sa torneo. Mamatay siya at makakaganti ka. Flynn, lahat ng taya ko ay sa iyo ngayong gabi. Hindi ka pwedeng matalo. Kung matalo ka, magkita tayo sa bubong. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaang malugi. Mabuti, nakakagaan yan ng loob ko. Flynn, sana ngayong araw, pabor sa iyo. Palagi akong mapalad. Kaya huwag. Umasa ng sobra. Talaga, gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Sa halip na mag-alala sa iba, alalahanin mo ang sarili mo.
Mayroon pa tayong hindi pagkakasundo na dapat ayusin. Sige, mag-uusap tayo kapag nanalo ka. Mga kababaihan at kabinataan, ang paligsahan. Nagsisimula na ngayon. Dahil nanalo si Nevon sa huling paligsahan, haamon si Baten laban sa kanila. Batiin natin ang unang tagapagtanggol ng Nevon, Andy. Ande. Huwag mong kalimutan ang mga aral natin. Magpahinga ka, hindi ko. Andy, kaya mo yan. Batiin natin ang manlalaban ng Baten, Luna. Paano ka nangahas? Isang talunan? Nagaya mo? Magpakita dito? Mamamatay ka sa misyong ito? Sinong nagsabi na ito ay isang misyong magpakamatay? Swertehin ka sana. Flynn, Kaya ba ni Andy siya? Inihanda ko si Andy gamit ang diskarte ni Luna. Malabo ang manalo pero kaya niyang tumayo sa sarili niya. tapos. Bakit siya ipapadala doon? Magandang karanasan iyon para sa kanya. Sige, magsisimula na ang laban ngayon. Lakad. Gaano ka katagal mag-iwas? Kung patuloy na umiiwas si Andy, mag-iiwan siya ng butas. Paano kung sinadya niyang iwan ang butas? Ngayon naiintindihan ko na. Tapusin na natin ito. Ngayon na mismo. Ikaw? Ano kunin mo ito? Galing. Itinuro mo ba sa kanya ang lahat ng ito? Yung natutunan ko lang sa mga laban. Kung hindi magbabago ng taktika si Luna ngayon, mape-pressure siya. May nakakita kay Perry na nag-inject sa fiancé ni Luna sa locker room bago ang laban. Linte. Iyan ang galaw mo. Imposible. Iniisip mo bang kaya mo akong talunin sa mga hindi mo pa gaanong kakayahan? Magaling-galing! Sumusuko na ako. Anong nangyayari? Sabi ko, sumusuko na ako. Walang problema. Ang panalo ng laban na ito ay si Luna. Tama. Niloloko mo ba ako? Lumaban ako at nagsaya. Bakit hindi ako pwedeng sumuko? Sumuko ka. Wala ka bang lakas ng loob? Isang kahihiyan ka, sa Nivon. Umayos ka, umalis ka, layas. Akala ko mananalo ako, pero bigla siyang nagwala. Hindi ko siya kaya. Relax. Magaling ka, Flynn. Ikaw na. Ngayon, paki-welcome ang pangalawang tagapagtanggol, si Flynn. Flynn, kaya mo to. Labanan mo siya. Flynn. Kaya mo to. Natalo lang ako nung huli dahil hindi ako handa. Ngayon, ibang kwento na paano mo. Gustong mamatay? Oh, hindi ka banta sa akin, oh. Sa iba ibig mong sabihin.
Droga. Ikaw. Flynn, sumusumpa ako. Pagsisisihan mo ang sinabi mo. Sige, magsisimula na ang laban. Sa bilis na iyan, hindi mo ako matatamaan. Parang kakaiba si Luna, hindi ba? Biglang tumaas ang lakas at bilis niya. At masyado siyang excited na kakaiba. Excited. Ganon? Malamang gumagamit siya ng bawal na substansya. Wala nang iba ang nagpapaliwanag ng bigla ang pagtaas na iyon. Ibig sabihin, nasa panganib si Flynn. Sa bilis na iyan, hindi mo ako matatamaan. Ulit. Hindi. Tinalo kita sa lakas at bilis. Paano ito nangyari? Nadaig mo ako, pero pagkatapos mong uminom ng droga lumalaban ka sa instinct. Hindi sa technique. Para kang mabangis na hayop ngayon. Imposible. Hindi ka naniniwala. Subukan mo ulit. Ang bilis niya ay lampas sa nakikita ng mata. Nakakabaliw ito. Wala siyang makita. Paano lalaban? Naku, tapos na si Flynn. Ano ang ginagawa niya? Ito ay isang pinakamataas. Kasanayan sa malapitan na labanan. Nararamdaman nito ang iyong kaaway sa pamamagitan ng mga buto, laman, at bawat kibot. Talo ka. Bakit? Bakit hindi ako manalo kahit uminom na ako ng droga? Ang pagmamadali para sa resulta, nagdadala lamang sa kapahamakan. Hindi. Ito ay dahil hindi ako nakainom ng sapat. Oo, iyon nga. Oo, iyon ang dahilan. Kapag uminom pa ako, tapos ka na. Luna, natukoy ko na ang dahilan ng kamatayan ng iyong nobyo. Ano? Natuntun ko ang coroner. At nakuha ko ang ulat ng autopsiya, malinaw na ipinapakita nito na namatay siya. Dahil sa sobrang droga, wala itong kinalaman kay Mike. 9. Imposible. Hindi kailanman gagamit ng droga ang fiancé ko. Tingnan mo mismo kung totoo ito. Perry, Siya ang nagbigay ng mga droga sa fiancé mo. Gago. Masyado kang matalino para sa sarili mo. Lumabas ka kung gusto mong mabuhay. Perry, bakit mo ako dinaya? Sa tingin mo, Kaya mo akong patayin? Pinatay mo ang fiancé ko at minanipula mo ako. Mapapasok ka sa impyerno. Flynn, lagi kang humahadlang sa akin. Hindi ako magpapahinga. Hanggat patay ka na. Huwag kang mangahas. Ano? Gusto mo bang sumama sa kanya sa kamatayan? Huwag kang mayabang. Yan lang ba kaya mo? Ha? Ginoo? Paano? Ganito ka kalakas? baka pareho ito ng gamot na ginamit ni Luna. Mas malakas lang.
Tama ang hula mo. Pero, huli na. Mas malakas pa siya kaysa kay Luna. Flynn, tigilan mo na ang pagpupumiglas. Maliban kung nandito ang 10-time champ, walang sinuman ang makakatalo sa akin. Matagal nang nawala ang 10-time champ. Hindi na natin siya mahahanap. Mukhang malalagot tayo. Flynn, ako ang haharap sa kanya. Kunin mo sila at umalis na kayo. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa kanya. Ikaw? Lynn, huwag mong pilitin. Ikaw ay ang 10-time champ. Kaya pala pamilyar siya. Siya ang 10 beses na kampiyon. Pagkatapos ng isang taon ng paghahanap, nasa ilalim lang pala siya ng aming mga ilong. Siya pala talaga ang 10 beses na kampiyon. Ang kasama ko ay 10 beses na kampiyon. Siya, wala siyang iba kundi isang manggagaya. Sa tingin mo maniniwala ako sa maliit na pagpapanggap na ito? Huwag kang maniwala sa akin. Sige, lumaban ka sa akin at tingnan mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Mr. Clark, ayos ka lang ba? Ang lakas ng loob mo na lumpuhin ako. Tinatawag mo akong manloloko, hindi ba ako? Mapatunayan ang aking sarili. Imposible. Imposible. Ito. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Paano nga ba namatay ang tatay ko? Patay na siya sa loob ng maraming taon. Anong silbi nang malaman ngayon? Sasabihin mo ba? O hindi? Si, magsasalita ako. Kami ay mula sa iisang paaralan, pero siya ay kasing tigas ng ulo ng aming master. Gusto kong kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-aayos ng laban sa kanya, pero tumanggi siya at gusto. Akong i-report, kaya pinatay mo siya. Oh, ano ngayon? Ang pakikialam sa kabuhayan ng isang tao ay labis na. Wala akong ginawang mali. Hanggang ngayon, nananatili kang walang pagsisisi. Ang pagpatay sa iyo ay makatarungang hustisya. Taray. Sa wakas ay naipaghiganti kita. Kung gayon, kumain na tayo. Sige. Flynn, ano ang susunod? Para sa iyo? Gusto kong kumusta? Hi, Flynn. Ako ang coach ng boxing team ni Davon. Gusto kitang ipakatawan si Davon sa isang mahalagang kompetisyon. Interesado ka ba?